Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. Kasama pa rin po natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.E. Tito P. Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan, kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, pakilala ko na kagad diretso. Kasama natin para sa episode na to from Comedy Manila, ang pinaka-poging triathlete na kilala ko sa balat ng lupa. Walang iba kundi si Lawrence Bibar. Hi Lawrence, welcome back sa Machong Chismisan. What is up, Makoy, Tito P? It's your boy, Triathlo. Puta, Ay, ganun. Pero Tito P, para dun sa mga hindi pa masyado kilala si Lawrence, ako kasi ang ibinibigay na vibe sa akin ni Lawrence, Tito P, agree ka na lang sa akin o hindi. Bigyan mo na ko, parang binibigyan ako ng Ryan Agoncillo vibes ni Lawrence. May nakapagsabi na ba sa'yo nun, Lawrence? Meron na. Kasutangin na. Ikaw, Tito P, anong klaseng vibe ang ini-emit sa'yo ni Lawrence? Ganun yung mga pa-healthy na tito. Yung once na tumungtong ka ng 30, kailangan mo ng Yung vibe niya yung sporty tito. Sporty Tito. Na pogi, na maganda ang relos, no? Oo. Kung gusto niyo makita yung kayamanan ni Lawrence, puntahan niyo yung Instagram Tama ni ka dun Lawrence. merong sporty tito na na kailangan talaga nilang maging sporty Yung Taki- merong natural. May Alam mo bisyo talaga. Alam mong naka-Onitsuka Tiger si Lawrence pag nakita mo. Oo. Ilan ang Lawrence, patunayan natin. Ilan ang Onitsuka Tiger na sapatos mo? Dalawa lang. Pero 6 na Asics. 6 na Asics, dalawang Onitsuka. Yun. Itong kita na talaga. Ako wala akong ni isa dun sa mga yun kasi putay na malapad yung pa ako. Sinubukan ko Hindi siya pang Negative hindi siya yun. pang wide-footed na tao. Pero congratulate ko lang pala si Tito P, Lawrence. Dahil nagkaroon sila ng reunion ni Benji Paras nung umattend kami ng Christmas party ng TPN. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin sa TPN. Sobrang saya, Lawrence. Sayang di kita nasama kasi hindi ko alam na pwede pala mag-invite. Pero nag-attend kami ng Christmas party ng TPN. And yun, dami naming nakilala. At based dun sa mga picture na pinagpo-post namin sa social media, dun yun na makikita kung sino yung mga susunod na makakakolab ng Machong Chismisan. So kung gusto niyo malaman yung mga susunod na makakakolab ng Machong Chismisan, check niyo lang yung mga social media post namin. Tito P, saan ka nga nila pwede i-check para makita ko sino yung mga pinagpo-post mo dun? Yung Tito __P. Saka ako naman, showbiz bro, saka Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Si Lawrence, samahan nyo na rin siya para makita nyo yung mga Onitsuka Tiger na post niya. Saan ka nga nila pwede i-follow, Lawrence? Yes, sir. Follow me at _Lawrence Vivar. Tangina, alam mong legit pag may underscore. Yan ang sinasabi ko Kasi pero Lawrence, no match ka pa rin kay Tito P kasi si Tito P dalawang underscore. Di ba tama Tito P dalawa? Dalawa kasi naunahan ako dun sa isa Hindi naman talaga by design. Pero ikaw, Lawrence, bakit may underscore yung yung username mo? May poser ka ba? Naunahan na rin ako dun sa simple lang na Lawrence Vivar. Tapos seryoso? Merong Lawrence Bibar na nag-exist pa na iba? I guess somewhere sa Mexico o kaya sa Espanya. Kasi Vivar very Spanish. Spanish. Sa bagay hindi ko lang naisip. No? Putay na yung mga guest co-host natin, Tito P, no? Yung mga nasa New Talent Initiative natin. Mga pangmayaman na apelido, Bibar, Buena Agua. Putay na mga malulupit, di ba? Pero at least tong Bibar mukha talaga mayaman. Oo, si Buena Agua. Oy, congratulate natin. Congratulate natin, Lawrence. Nalampasan ka na ni Vin. May basher na si Vin. So he has already arrived. Putay na pre. Sikat na talaga. Congratulations. Putay, ikaw ba naman maging kamukha ni Manny Pacquiao? Tangina pre, ang lupit ni Vin. Pagkalabas ng basher niya, lumabas yung bago niyang commercial, may endorsement na siya ng pintura. Oo nga nakita ko po. Bagay na bagay. Tapos yung caption niya doon,
alam mong pangmasa ang appeal ni Eman Bacosa kasi ang ine-endorse niya ay pintura. Oo. Abangan mo, in the next few months, pare, mag-endorse na rin ng sardinas yan. Sardinas. Tayo hindi man lang inangat yung estado eh. No? Pwede naman siya mag-endorse ng mga bench, ng ano po tayo Oo yung nga eh. endorse rin ng tatay niya, pintura. Pero po tayo, money pa rin yun, di ba? Oo Na, naman. Oo. good job. Importante ba yan? Oo, good job kay Eman. Siguro, ang napansin ko lang doon, since may endorsement na bago si Eman Bacosa, magiging masaya yung Pasko niya, pre. Hindi na siya mag-uulam ng tuyo katulad ng kinikwento niya dahil hindi sa ang kwento niya dati, hindi sila ganun ka wealthy. Kasi nga, ang sabi niya, hindi daw sila sinuportahan masyado ni Manny. Pero ikaw ba maniniwala ka na ikaw, Manny Pacquiao ka, with all the resources, hindi mo susuportahan yung anak mo, knowing na puta kamukha mo yung anak mo? Or ganun lang siya katakot talaga kay Jinky? Ganun niya ano ba yung tamang term? Takot o nire-respeto? Kasi posibleng Pwedeng pareho. binigyan siya ng running orders nun na parang nasaktan mo si Jinky, hindi mo na sasaktan ng dagdag pa. Or tingin nyo takot lang talaga siya? Or kupal siya dahil hindi niya sinuportahan yung anak niya? Ako, tingin ko pwede nga yung Jinky effect na, ayan yung nyo, love child nyo. Wag mo nang sobrang ewan ko, speculation lang. Siyempre, Pero hindi at naman least natin kung ano yung sinabi talaga ni Jinky, di ba? Pero at least ngayon, bumabawi na. Parang at least, it's a good step para sa kanila. Ikaw, Tito P, Pero diba parang meron ako nabasa na sinasabi nga nila na nag-aabot naman daw si Pacquiao. Pero pare, ikaw kung Manny Pacquiao levels ang abot, nakita mo yung tinitiran niya or it's all just for show? Hindi. Babalik ulit tayo sa sitwasyon kasi ng tao na pwede ka mag-abot ng pera pero love child mo pa rin yun eh. So, kahiyaan na lang kung unless kasi parang makikita mo kasi si Manny Pacquiao parang siya medyo parang hindi siya yung dominanteng tipo na tao na kung halimbawa parang Chavit Singson yun parang walang flex talaga. Flex talaga. Pero medyo hindi sobrang machismo. Kumbaga, machismo siya within his circle, pero pagdating kay Jinky, tiklop siya, parang gano'n. Lalo na nung born again na siya. Oo, gano'n. yan tayo eh. Hindi kasi di ba talaga naman, ang dami nagsasabi na nung nag-born again siya, medyo nag-180 turn from babae, sukal, alak, Para sa akin, nung nag-born again siya, doon na siya natatalo, pre. Bumait siya sobre. Hindi na niya ginugulpe yung kalaban niya. Di ba nga yung scene pa yun? Yung si Margarito ba yun? Yung parang nasa 11th round, kinakausap niya na yung referee na tignan natin to. Si Margarito yun, yung nabasagan ng orbital bone. Tanginang yun. Yun nga yung sinasabi nila miskin kay di ba? Miskin kay sino yung pogi? Si Morales. De La Hoya. Si De La Hoya. Di ba ganun din? Pero yun nga yung nakakatawa kasi sinasabi nga nung kampo ni Floyd na simula nung hindi pumayag sa drug test si Pacquiao, wala na raw siyang nananockout. So doon nila doon nila kinakarga yung doping na na chismis kay Pacquiao. Pero naisip ko, maaaring yun rin yung time na naging born again na si Pacquiao kaya medyo although ang sa akin ang logical explanation nun is tumaas ng weight class si Pacquiao eh. Nagkataon lang na pag mas mabigat na yung kalaban mo, hindi na siya ganun kadaling patumbahin. Kahit malakas ang punching power niya, iba pa rin sumali yung mas mabigat. Tingin ko, yun yung pinaka-logical explanation dun. Kasi ano naman yung kinalaman ng pag-born again kung
Talagang Wala naman pag talaga. one of the best athletes in the world ka, 'di ba? Oo. Pero Tsaka teka kasi ito. mahirap yun. Pero ang born again ba may Pasko? 'Di ba may Pasko din naman ang born again? Meron. Ang wala lang Meron. Pasko, yung mga kapatid nating Muslim, kapatid nating INC, Mga Hudyo. mga Hudyo yan. Kasi puta sila pumatay kay Jesus eh. Alangan naman mag-Christmas sila. Ang pangit naman nun, di ba? No, Mga patayin natin si atheist. Jesus pero mag-Christmas tayo, di ba? Oo. Pero yun nga yung isa sa mga gusto kong pag-usapan. Since Christmas season ngayon, to be honest, di ba, Tito P kakamatay. Ito yung it's gonna be the first Christmas na wala na yung AirPods ko. Napapa-reminisce ako na yung mga handa, yung mga Christmas traditions natin. Ikaw, Lawrence, masasabi natin ikaw nung growing up ba middle class o medyo upper middle class o lower middle class? Saan parte ka ng lipunan nun nung growing up? Middle class naman. Middle class. Saang lugar ka ba lumaki nga? Paranaque. Pero hindi sa BF. Dito natin malalaman kung lampas ng Bikutan. Within Bikutan. Ay puta, mahirap to. Ayun nga eh. Hindi ako BF. Kasi pucha, pag nasa sukat exit ka, yan yung mayaman na side. Oo, di ba nga ang demarcation ng kayamanan sa South, Bikutan. Pag nasa Bikutan ka pa, medyo kailangan mo pang magtrabaho ng mabuti para masabing makaahon ka sa hirap, no? Yung Doña Soledad Avenue tsaka parallel yan sa sukat. Yan yung yan yung boundary ng yaman ng Paranaque. Kasi na yan eh, di ba? Mixture na yan ng mga dayo sa mga legit na parating. Pero yun nga, nababatak ng mga dayong mahirap ng mga dayong working class yung. Ay, pero nandun pa rin ako sa hindi super hirap. Kasi ang super hirap, lower Bikutan. Hindi ako sa lower. Sakto talaga yung lower Bikutan eh, no? Sakto sa pangalan po tayo. Pag nasa lower Bikutan, teka, sa lower Bikutan ako tumira ng 7 years. Ay, sorry. Diba? Shots fired. Sorry. Stray bullet. Kasi nangungupahan lang naman din. Ay, hindi. Hindi pala ako lower Bikutan. Western Bikutan pala. Medyo may angat ba ng konti pag Western Bikutan? Mahirap din naman doon. Okay lang yun, Makoy. Kahit di ka lower Bikutan, galing ka pa rin Kamanaba. Oo, sabagay. Pero the mere fact na nakalipat ako ng Western Bikutan, medyo umangat ako ng konti sa Kamanaba Laban natin. Tapos bumalik ka ng Bulacan. Ayun, medyo masasabi ko naman na yung Bulacan ko, pre, yun yung medyo parang sukat levels ng North. Kasi lampas na ako ng May Kawayan eh. Lampas na ako ng Marilao eh. Pero ang layo mo eh. Putangin na, isipin mo ba yung mga Muntinlupa? Ganun level din yung layo ko sa sa North eh. Sa totoo lang, yung mismong Muntinlupa, parang kasing layo na nga siya ng Bulacan. Even yung kunwari, San Pedro, Laguna, yun na yung yung distance nun. Di ba? Parang Tagaytay level. Kumbaga pre, ako malapit-lapit na ako sa Tagaytay levels, pre. Ganong level na yung yaman dito sa Pero walang palayan sa Muntinlupa. May kulungan naman doon. Madaming kriminal doon. Teka, balik tayo. So ito, na level na natin si Lawrence nasa middle class. Ikaw, Tito P. OFW si Tito Joey De Leon. Alam mo ba, Lawrence, na si Tito P anak ni Joey De Leon? Oo nga, narinig ko sa isang episode. Bilang anak ni Joey De Leon, Tito P. Bilang anak ni Joey De Leon, anong level na mailalagay natin para matansya natin yung level ng Pasko mo? Ano ba? Ako? Nung lumalaki, medyo upper urban poor, gano'n. Ay, so hindi pa umabot ng middle class, upper urban poor lang. Kumbaga hindi kayo nagpapasko ng sardinas naman. Kumbaga may handa naman kayo. Oo, maayos naman yung handa namin. Yung mga 500 levels ba o hindi naman? Hindi naman 500. So ibig sabihin, yung nire-recommenda ng DTI, urban poor na yun, yung 500 na yun. Oo. Oo naman. Kahit sila, hindi nila iahanda sa sarili nila yun.
O sige, ako masasabi ko yung sa akin medyo upper middle class kami kasi may mga negosyo-negosyo kami nung bata-bata kami. Pero ano bang handa ng isang Ay, upper wait middle lang mga class? papi. Ano? Masasabi ko sa inyo, lahat kayo lamang sa amin na taga Parañaque kasi kayo meron kayong steady supply ng tubig. Ay, Sabi oo. putang ina. Kasi Every yung week growing- may tangke. Kasi 'di ba yung growing up years mo, yun yung pinagkaitan pa ng tubig ang Parañaque. Oo, pre. Isis sa tubig ang Parañaque. Laging Lately may lang kayo ano, Ay, yun, sige nga. Narinig na natin yung kwento ni Aling Leonie dito eh. Ikaw, pre, 'di ba growing up, ikaw masasabi mo ba na yung lugar niyo sa Parañaque? Yun ba yung nakikita mo yung gripo pero hindi gumagana yung gripo? Ganung level ba kayo dati? Talagang kailangan dadating yung alam mo yung parang truck ng yung may delivery tangke ng tubig. Yung delivery. Every week, at least once a week. Ikaw, naaalala mo yung first instance na ginamit mo yung gripo at may lumabas na tubig? Naalala mo pa yun? Hindi eh. Pero naalala ko yung first word na nabasa ko. Ang nabasa ko na first word is Lola. Parang nandun sa phone book namin. Yan. Nagulat yung nanay ko. Hindi kasi kaya ako tinatanong yun, siyempre sobrang historical nun para sa'yo. Kasi ako may kaklase ako dati. Doon ko nakita talagang difference. Parang doon ko nakita yung, hindi pala kaklase katrabaho, doon ko nakita yung difference ng paglaki namin. Parang realization ko na, puta medyo swerte pa pala ako kumpara sa ibang tao. Kasi siya, nakwento niya, growing up niya, yung bahay nila, yung sahig lupa. Okay. Nasa ganung level sila. As in literal na lupa yung loob ng bahay nila, ganung level sila ng parte ng lipunan. So ako parang, ang kinuwento niya sa akin na historical part naman sa kanya na nakaahon siya ng konti, nung unang beses siyang nakasakay ng escalator, na tayong medyo lumaki ng konti sa syudad or nakatikim ng konting yaman, baliwala sa atin yun na parang, ikaw ba maalala mo pa yung first time? Siya daw, puta parang 2 oras daw silang nagsawang ginawang rides nila yung escalator. Okay. Yes. Ganon. Kaya ikaw, tinatanong kita kung bilang isang taong hindi nakaranas nga ng tubig na lumalabas sa gripo, kung medyo naging historical ba sa'yo yung first time na... Pero natatandaan mo yung part na nagkaroon na kayo ng running water sa bahay na parang normal na siya. Nakakapag-flush na kayo. Meron namang laging running water. Parang kailangan lang talagang may delivery ng tubig. Oo. Kaya ko tumakbo si Lawrence. Sorry. Napakatito ng joke na yun. Tanginang yan. O sige, pero ikaw, Lawrence, kwentuhan mo kami. Paano ang Pasko sa inyo nun? Kumpleto pamilya. Okay. Actually, OFW din yung papa ko. Seaman siya eh. So, pero nakaka-uwi naman palagi pag Pasko. Ay, sorry. Yun. Yun, marami namang handa din. Yung, kaya ako masabing middle class kami, 2 floor yung bahay namin. Pero wala kami aircon. Tangina, okay. Pero laging may Nokia yung ate ko. O, di ba? Tangina. Pero ikaw ang taga-salo ng hand-me-down ng ate mo? Nung high school na ako. Siguro after 10 years. Ano yung una mo nakuha Ano yung una mo nakuha cellphone na hand-me-down? Hindi mo na matandaan? 5110. Puta, 5110. Parang gano'n Ikaw, Tito P, tatandaan mo yung unang cellphone mo? Saka paano mo nakuha yung unang cellphone mo? Siemens na M35. First year. Pa-adjust ng konti ng mic, Tito P, kung may ma-adjust ka. Siemens na M35. Siemens. Yung one-liner ba yun? Yung napapalitan yung front plate? Hindi. Ito yung waterproof, shockproof, dustproof. Paano mo in-acquire? Binili mo o... Binili ko. Hindi ko ninakaw. Wow. Saan mo binili? Brand new mo binili? Brand new kong binili. Hindi naman kami yung mahirap-mahirap. Hindi, pero kasi, college ka nun? High school? College. First year college. Pinag-ipunan mo? Hindi. Binigyan ako ng pambili magulang ko.
ang yabang ni Tito P, no? Parang, hindi ko ninakaw Plot yung twist. cellphone, putang ina. Pero yung pinangbili ko, ninakaw. Hindi, bigay ng magulang. Ako kasi ang unang cellphone ko, tandang-tanda ako, Panasonic G520. May Panasonic pa na cellphone nun. Yun yung pantapat Sealed ng na? Hindi, kulay blue yun eh. Tapos pina-airbrush ko yun kasi walang nabibiling case yun eh. Okay. Yung Panasonic Ginugol ko G5, ngayon. Ganda. yung Panasonic G520 ko, yun yung pantapat sa 5110. Tapos, nabili ko yun, 1,500 sa kapatid ko. Yung namatay na kapatid ko. Tapos, nagtataka siya, parang 3 weeks ko nang nabili. Sabi niya, ba't din pa ginagamit yung cellphone? Kasi nga, naubos yung pambili ko ng cellphone, 1,500. Tatandaan nyo, ang presyo pa ng SIM card nun, parang 1,500 mahal. pa yung presyo ng SIM Mahal. card dati. Yun, gano'n. So, ang ending, yung 1,500 na binayad ko sa kanya, ibinili niya ako ng SIM card para magamit ko yung Naawa. Nabudol ko yung kapatid. Pero yun, paano yung level nung Pasko sa inyo, pre, Lawrence? Ano yung mga handa na trip nyo pag Pasko? Lagi namang nagluluto ng best spaghetti in the world yung mama ko. Spaghetti, fried chicken, fruit salad. Yan yung mga staple. Hindi naman kami nag-lechon. Anong type yung spaghetti ng nanay mo? Yung Filipino style? Filipino style, syempre. Matamis. Sarap. Maraming hotdog. Yun yung ako kasi parang may phases ako sa buhay. Parang may ikaw din ba ganun ka rin ba, Tito P, sa Lawrence? Parang may panahon na parang sawa ka na sa Filipino style, lang hinahanap mo yung Italian style na maasim-asim. Pero may time na gusto mo yung Pinoy style. Kayo, nasa ang phase kayo ng buhay nyo ngayon? Nasa asim style kayo ngayon o nasa Filipino style kayo ngayon? Italian, sawa na ako sa kahirapan eh. pero ako, sige. Go, I mean, ako Filipino. Sorry. Hindi, ito lang. Pag nakakatigam ako ng matamis na spaghetti, pinapaalala niyo yung kahirapan. Eh. Pero kasi may konting saya din kasi yun eh, yung paalala ng kahirapan eh. Parang, okay, wag lang araw-araw. May instance na. Pero parte rin siguro ng pagyaman na puta, na-appreciate mo na ngayon yung spaghetti na ang kasama lang is olive oil, saka konting dahon-dahon. Na-appreciate ko na rin ngayon yun eh. Or ikaw hindi nyo na-appreciate yun? Hindi, na-appreciate ko. Yun na nga yung yun na yung tanda na umaangat ka na sa buhay pag nagiging minimalist na yung spaghetti mo. Oo, pare na culture shock ako sa Italianis. Puta, ba't ganito yung lasa na? Ang mahal-mahal nitong pasta, puta, langis lang yung kasama. Naghihirap na ba tayo? Sa bahay nga, kanin na may langis na nga yung inuulam namin, may konting toyo. Pati ba naman sa Italianis, spaghetti pasta na may konting langis at toyo rin? Sabi ko, not impressed. I'm not impressed. Di ba sa Italianis, pag upo mo, lalagyan ka pa ng tinapay, tapos ang sausawan mo, toyo, suka. Putang inang Italianis yun eh. Scam din yun. Pero sinusulit ko yung tinapay doon. Masarap yung tinapay sa Italianis eh. Tama. Ako naman yung sa face, sige, ako muna. Yung sa face ng spaghetti. Parang flexible ako kasi nung tikman ko na yung totoong Italian style. Okay, masarap. Pero yung parang babalik-balikan ko yung spaghetti ng mother ko. Kasi para sa akin yun yung love eh. Yun yung love. Parang yun talaga. It always reminds me. Tas kapag bibisitahin ko siya, ma, papagluto niya talaga ako. Puta, saya naman. Ako kasi yung spaghetti memory ko hindi sa nanay ko nang galing eh. More on sa mga sisters ko. Kasi yung nanay ko, more on legit Pinoy food ang pinagluluto nun. Pagdating dyan sa mga pagiging nag-experiment sa pagkain, puta, yung mga kapatid ko, sa kanila ako unang nakatikim ng spaghetti Italian style, lasagna, baked macaroni, yan, mga kapatid ko yung mga naalala ko pagdating dyan. Pag Pasko sa amin, ang staple sa amin pag Pasko, ewan ko sa pamilya namin, hot chocolate lang. Yung simpleng hot chocolate na batirol. Nagbabatirol talaga kami pag Pasko. Tapos talagang may, yung parang liquid niya gawa talaga sa gatas. Tapos may
may nakaka-relate ako na merong sliced bread tapos may yung Christmas ham. Christmas ham. Yan. Oh. Tapos yung Pure Christmas ham. foods. Oh, actually mayaman kami, excelente. Excelente yung puta. sa amin. May bumibili talaga sa may bumibili. It's either excelente o kaya yung dun sa nagsara sa Grand. Tito P, natatanda mo sa Grand yung Metropolis? Yung sa parking pa-basement. Oo, yun. Alam mo ba na na-discover ko ulit na nagbukas pala ulit yun sa Victory Mall? Kaya lang nung nakita ko siya, nakabili lang ako ng 2 beses, nagsara siya ulit. Kaya bad trip ako. No. Pero yun, part ng childhood ko yun, yung sa Metropolis, yung scrap ham. Pag sinabing scrap ham, yung mga pinagtabasan, mas masarap yung pinagtabasan kasi nandun yung mga flavoring talaga. So yun ang yun ang part ng Pasko ko. Dito P kayo, sa Pasko nyo, paanong mga handa sa inyo? Typical Pinoy feast na syempre, ang steady doon, spaghetti, macaroni salad. Yung chicken macaroni salad, kasi paborito ko yun. Tapos, nagsa-cycle between buko salad or fruit salad. Okay. Syempre, walang kamatayang lumpia. Teka, question. Ano ba pinagkaiba ng buko salad sa fruit salad? Kasi ang alam ko ang fruit salad parang may buko na rin yun, di ba? Or yung buko salad nyo more on buko talaga? Walang fruit salad? Yung buko salad, bumibida talaga yung buko. Okay. Mas madami yung bawat buko. scoop mo may buko yun. Yung fruit salad, kung may buko man yun, special participation lang siya, ganun. So kumbaga reverse. Reverse lang. Para siyang cameo. Para siyang cameo sa pelikula. Yung gano'n, ay puta, may buko pala to, gano'n. Pero pag buko salad, siya yung bida yung buko. Habang kinakain mo yung buko salad, ay puta, may fruit salad pala to, gano'n. Oo, may pag, may tag dito. Anong tawag din sa delatang fruits? Ayan, dyan makikita ko ano yaman mo. Di ba meron 2 klase yan, yung fruit cocktail, saka... Yung fruit cocktail. Kasi di ba yung isa... Ano yung isa? Yung isa kasi, yung Fiesta fruit cocktail, saka fruit cocktail. Fruit cocktail, saka Fiesta fruit cocktail. Pag Fiesta fruit cocktail, parang mga 70% pinya yun. O, di ba? Yung Fiesta yung pang mahirap kasi mas mura yun eh. Fiesta fruit cocktail, 70% pinya, tapos maghahati-hati na dun yung peaches, yung 2 pirasong cherry. Oo, mapupunta yun sa paboritong anak. Yung paboritong anak sa kanya lang ibibigay yung cherry. Pag hindi ka binigyan ng cherry, hindi ka masyadong mahal ng nanay mo. Yun. Pero alam mo kung ano maganda sa cherry? Ano? Sa Caloocan, konti kalaban mo. Kasi yung cherry, ayaw na mahirap yan. Ay, sa bagay. Ayaw na mahirap yung cherry. Kasi lasang lang yan. Lasang aratelis lang na pinasosyal. Di ba? Pinalaking aratelis yun. Nga pala, may magandang sinabi si Aling Leonie. Yung Fiesta may papaya. Papaya yung pampadami. May papaya ba? May papaya ba? Parang, meron yun yung parang crunchy na ewan ko parang yun yung extender, peking peking mangga, parang ganun. Akala mo mangga. Tangina, scammer. Ay, may tanong ako sa inyo. Yung fruit salad nyo may cheese o wala? Ay puta, syempre may cheese. May cheese. Ako wala eh. Ako wala. Ba't walang keso yung mga fruit salad nyo? Di ba kayo mahal ng mga magulang nyo? Parang macaroni salad na may cheese yun eh. Tingnan mo, sabi ni Aling Leonie, ew. Pag may cheese kung mahirap masarap yun. magluto. Wala na kayong budget, tangina. Yan, babalik tayo sa... Hindi nyo ba alam na yung keso, yun yung puputol nung tamis? Kasi putay na parang, tangina, ang tamis nito biglang may kakagat bigla na, alat. Di ba? Alam mo, Makoy, ngayon, naiintindihan ko na bakit galit na galit ka sa atay. Iba yung taste buds mo eh. Yan, cheese and wine. Tama, sabi ni Aling Leonie, you eat cheese with wine, not with fruit salad. Hindi ako naniniwalang nagwa-wine sila Aling Leonie, malapit sila sa bikutan, hindi mag-shot lang sila doon. Pero legit yun. Pag yung kumain ka ng cheese na may kasamang wine, yun yung social. Pag yung cheese kinain mo ng may fruit salad, yun yung taga-kamanaba ka.
Hindi, putang ina, masarap yung fruit salad na may cheese. Hindi lang masarap mag-fruit salad yung mga magulang nyo, kaya hindi nyo nilalagyan ng keso yung fruit salad nyo. Kadiri yung keso, men. Nakatikim na Masarap ako. yun! Masarap yun. Putang ina, magsama-sama kayo ng mga Tatry ko nagsasabing ulit. hindi masarap yung spaghetti may hot sauce. Tangina nyo. Kaya nga yung keso de bola nakahiwalay. Tangina, yung keso ni Bola, okay. yung keso ni Bola, yan pang isang yan pang isang irereklamo ko sa buhay. Bakit ba nauso yung putangin ng keso de Bola na yan? Anong essence na Hindi naman masarap yung keso de Bola, parang niloloko lang tayo ng mga tindahan na yan na pag Pasko kailangan may keso de Bola, pero hindi naman masarap yung keso de Bola eh. Alam mo ba kung paano mo malalaman kung mahirap ang isang tao? Sige, putang na, yan ka na naman eh. Ano? Pag kinakain niya yung balat ng keso de bola. Kasi wax yun, hindi yung keso. Gago, Tito P, iba naman yung mahirap sa tanga. Hindi naman kinakain ng mahirap yung wax. Alam naman Hindi, ng kasi mahirap hindi yung nila wax. alam kung ano yung kakainin dun sa keso de bola eh. Hindi nila alam na yung casing hindi mo kakainin. Pero in fairness, nung bata ako, kumain ako ng wax ng keso. O yun nga yung sasabihin ko ako rin eh. Kasama ako. Ibig sabihin, Makoy, lahat tayo ibig naman sa sabihin, pagiging tanga. tanga ka no. Kaya nga sabi ko mahirap eh. Ewan ko sa'yo, mas gusto mo yung tanga eh. Hindi, aminin ko naman, tanga naman ako nung bata ako. Diba? Ang sabi ni Aling Leonie, yung keso de bola daw, pambalanse sa tamis ng ham. May point. Tama. Pag ako kasi ang ginagawa ko diyan, kasi minsan kasi no choice, kailangan mo nang kainin yung keso de bola kasi mag-e-expire na. Ginagawa kong ham sandwich, yung Christmas ham. Oh, yun. Masarap yun. Yung Christmas ham, papalaman mo sa sandwich na, sa tasty bread na malambot, preferably gardenia. Kasi pag yung gardenia, malaki sa tsansa, malambot yan eh. Tapos mayonnaise, dapat yung mayonnaise mo, lady's choice. Tapos lalagyan mo ng grated na gardenia. Putan, sarap nun. Grated na gardenia, grated na queso de bola, yun, masarap yun. Parang nalalasap ko na. Ini-imagine ko. Pero kayo gumagawa kayo ng ano? Kasi ngayon bihira na yung Christmas ham na may kasamang sauce. Gumagawa ba kayo ng sauce nun? Madali lang gumawa ng sauce nun eh. Yung mama ko gumagawa. Pineapple juice sa kasukal lang. Pag bumili ka ng Pure Foods na Fiesta ham, may pakete yun ng ano eh. Pero bitin yun, isang pouch lang yun eh. Kumbaga, isang kain lang yun eh. Dapat para hanggang dulo ng ham mo, may kasama kang sauce. Ang sakto doon pre yung isang lata ng pineapple juice, tapos siguro mga 1 cup ng asukal. Kaya lang yun nga puta, tataas ang sugar mo talaga, isang cup ng asukal na ilalagay. Pero lalapot yun pre, masarap yun. Pero bilang mga tito sa edad nating to, patak-patakan mo na lang ng ano. Hindi pre, putang ina, minsan ako kasi minsan lang ako kumain ng ganun eh. Parang isang taon mo masarap doon, sasabawan mo yun eh. Tapos so cheat day yung Noche Buena para sa iyo pare. Actually, yung buong December sarap, cheat day. Every week kasi may Christmas party sa office. Oo, parang noong una ilalaban mo pa na puta, diet ka. Pero puta sabi mo, tang ina, kaka-diet ko lang, kaya lang hindi ko may enjoy tong inambag ko sa Christmas party. Kailangan yung kain dito eh. May ROI. Oo, kailangan ma-ROI. Pero kayo, maganda yung sinabi mo, Tito P, yung sa macaroni salad. Kasi ako, pag gumawa ako ng macaroni salad, purong mayonnaise. Hindi ko hinahaluan ng condense. Pero tayo na may nakikita kasi ako mga recipe ng macaroni salad, nilalagyan ng condense. Yung pamilya niyo ba, condense? Parang kadiri kasi yun, di ba? Kadiri yun, mayonnaise. Saka yung mayonnaise mo, doon ka nag-i-invest. Dito ka rin malalaman pag nakakaangat ka sa buhay o hindi. Pag ladies choice yung true and true yung mayonnaise mo, may budget. Pag naka-mayo magic ka true and true, mahirap. Pag mayo magic. Hindi yung tama, mayo magic ba yun? Naalala ko bigla yung mayo magic, tangina, parang more than 10 years ko nang di narinig yung mayo magic, tangina. Yun ang go-to na mayo magic ba yun? Basta yung... Timplado na kasi yun eh. Kumbaga yung mayo magic, yun yung mayonnaise ng ng Angels. Alam mo yung Angels, Lawrence, yung Angels creme densada? Yun yung pinaghalo na yung
yung condensed saka saka all-purpose cream. Yung Mayo Magic, yun yung templado na pang budget version na mayonnaise. Oo. Tapos pag medyo nakakaangat ka, paghahaluin mo ngayon yung Lady's Choice at saka yung Mayo Magic. Ay, hindi ako purong Lady's Choice ako. Paano recipe niyo ng macaroni salad? Ako kasi ang macaroni salad ko may chicken. Yan, syempre chicken na shredded. Pero syempre dapat breast part. Tapos nilalagyan niyo ng mga hater ba kayo ng pasas? Ako kasi pasas lover ako eh. Ako hater ako niyan. Para sa magkaibigan ang sa weird totoong eh. buhay. Yung pasas, yan yung yan yung Carmelo. Kasi paborito siya ng mga tao pag mag-isa, pero pag hinalo siya sa team, parang nakakasira siya ng team eh. May point ka naman. May point ka naman. Magaling cancer, ganun. Hindi, pero diba? Parang, gusto ko yung pasas as is, gusto ko yun. Parang si Carmelo Anthony. Pero for some reason, pag nalagay siya sa team, diba, nagkakanta leche-leche. Ako na-enjoy ko si Carmelo Anthony, pre. Gusto ko yung pasas. Parang, kasi di ba yung macaroni, tuloy ko yung recipe ko ng macaroni salad. Yung recipe ko ng macaroni salad, mayonnaise, chicken, carrots na minced, tapos kinchay. Nilalagyan nyo ng kinchay ang macaroni salad nyo? Hindi. Hindi. Sibuyas na pula. Nilalagyan ko ng sibuyas na pula. Sibuyas. Yung minsan carrots nga, yung maliliit na carrots para medyo siya. Parang nilalagyan ko yun. Minsan ginigrate ko o kaya minsan fina-finely chop ko yung carrot. Finely chop. Yun yung masarap. Tapos nilalagyan ko ng pickles. Kayo nilalagyan yung pickles o hindi? Pwede. Masarap yung pickles. Pwede yung pickles kasi yung hint ng asim nakakatulong eh. Saka yung asim kasi ng pickles, iba, hindi naman siya asim-asim lang eh. Babalik tayo. May keso? Wala. Meron. Tangina naman. Siguro mahirap talaga kayo. Wala kayo pambili ng keso. Tangina niya. Sa macaroni meron. Oo, yan. Yes. Tayo, Tito P, naiwan ka ngayon. Sa amin may keso yung macaroni salad namin. Hindi. Iba yung malabas, Tito P, na mahirap talaga kayo. Niloloko ka lang ng pamilya mo na upper ano yung description mo kanina? Upper keso na sa spaghetti, pre. Tangin isipin mo, spaghetti lang may keso sa inyo. Sa amin mayaman kami, pre, pati yung macaroni may keso, saka yung keso di ko wala, pre. Pero tama yung tama naman. I mean, yung para sa lasa ng chicken, although hindi ako hater ng keso sa macaroni salad. Kasi yung alat niya is complementary. Oo, tama. Gusto ko tuloy yung hindi lang namin ginagawa, pero hindi hater. Yung mga ganito yung mga recipe niyo na ganito, parang natutunan niyo sa cooking ng parents or nung tumanda na kayo? Yung sa amin, cooking ng parents. Pero kasi swerte namin, yung mama ko, sa steakhouse nagtatrabaho. So yung recipe sa steakhouse, yun yung pinipirata ng mama ko. Ikaw, Makoy? Yung sa akin, sinimulan kong panoorin kay tinignan ko lang yung basic way of doing it. Pinanood ko kay Panlasang Pinoy. Alam ko naman lahat tayo halos sumilip na kay Panlasang Pinoy. Tapos, pagkakita ko nun, sabi ko, ano ba yung naaalala ko sa pagkabata ko na nilalagay dito? Tapos, ano yung mga bagay na gusto kong matikman pag kinagat ko tong salad na to? Tanda ko yung first adulting moment ko nga yung gumawa ko ng macaroni salad in the middle of summer nung pandemic ata yun yung first time kong gumawa. Talagang parang ina-adjust ko pa siya. Putang parang masarap to pag may sibuyas na pula. Parang ganun. So yun yung tapos na-enjoy ko yun. Parang isang linggo kong kinain yung salad na yun, pre. Enjoy ko talaga yun. Parang may experimentation din ng konti. Inaalala ko kung ito lasang kabataan ko na to or lasang Pasko na tong Pasko na tong Kaya yung ako kasi very typical sa akin yung cheese bombs.
when I say cheese bombs, yun nga, sa spaghetti, nilalagyan ko yung spaghetti ko ng mga cubes ng spaghetti para habang kumakain ka ng spaghetti, magugulat ka na lang, uy, may sasabog na keso. O kaya pag kumakain ka ng yung katulad nga sinasabi ko sa macaroni salad, habang kinakain, uy, may keso bigla na magpapakita sa'yo. Gusto ko. Sarap nung biglaang alat na yun. Sa fruit salad, ganun din. Ang tangina, habang kinakain mo yung fruit salad, puta, biglang may keso. Anong pinaka-paborito, pinaka-ayaw niyong sahog ng fruit salad? Putang ina. Ako, meron na akong sagot. Kaong. Nata? Kaong, yan. Puta, nagkasundo rin tayo, Tito P. Kaong. Pag matigas yung kaong, Yung puti? Yun yung puti? Yung puti, yun yung yun yung yun din. matigas Yun din yung ayaw. Napakalang, yun yung, ewan kung ba't pa na-invento yung kaong na yan. Tangina, Yan. parang, Hindi, masarap yung kaong, wag lang Hindi. siyang matigas. ay, yun, sige, agree ako doon. Masarap Pag yung matigas kaong. yung wag lang kaong, tayo bad trip matigas. siya. Ano kasi yan eh, para siyang luya sa arroz caldo. yung kaong, nagpapanggap siyang nata de coco. Oo. Halimbawa, kukuha ka, akala mo nata de coco, sabay kaong, pagkagat mo matigas. Parang gano'n na gano'n yung kumakain ka ng arroz caldo tapos nakadali ka ng luya. Pero Tito P, Lawrence, medyo part ba ng pagtanda na na-appreciate mo na yung luya sa arroz caldo? Actually, hindi. Pwede. Oo. Masarap yung luya sa arroz caldo pero wag kang makakain ng buo. Yung nagpapanggap siyang Feeling chicken. ko, dapat square lang na maliit. Huwag yung puta pahaba na malaki. Oo, wag yung akala mo manok tapos pagkagat mo luya. Oo. Hindi. Ano pa rin ako doon. Medyo hindi ako kampi kay Lawrence eh. Ayoko nung maliit. Okay sa akin yung strips, pero wag lang yung mukha siyang manok. Yun siguro yung Kasi minsan mayroong tinamad na hindi hiniwa ng maayos tapos magmumukha siyang part ng chicken. Pero sa akin, pag strips, na-enjoy ko yun. Kahit nasa tinola, na-enjoy ko talaga yung yung strips na luya eh. Masarap yung lasa ng luya. Masarap eh, no? Masarap yung lasa ng luya. Complementary siya. As long as alam mo na luya yung kinakain mo. Yun, tama. Yung expectation mo na manok, tapos pagkagat mo luya, dun yung gusto mong manakal ng tao. Ako, sobrang ayoko nung luya doon na tipong pag ako yung uubos ng ulam. Pag natira yung luya, pwedeng gawing salabat eh. Ganun kadami yung naiiwan. Ewan ko, Lawrence, medyo kasama talaga siguro sa pagtanda. Nai-enjoy ko yun. Yung puta yung... Di ba kasi yung luya, parang nagkukumpul sila sa ilalim. Parang may samahan sila doon. Pag yung nagsisimot ako ng sabaw minsan ng tinola, puta na-enjoy ko yun yung puta may isang kumpul ng luya doon. Na-enjoy ko yun. Ninunguya ako talaga yun. Na-enjoy ko na siya. Ang ayoko luya, yung buo. Yung parang gamit ng mangkukulam. Yun nga yung tinamad yun. Si Aling Leonie ang sabi niya yung nanay daw niya pinipit-pit daw yung luya. Ako hindi ko pinipit-pit yung luya eh. Kasi gusto ko siya pag sinosotay eh. Yun... Maganda siya pag pinipit kasi doon yung doon sa lalasa. Lalasa talaga yun. No? Pero ito, balik tayo dun sa... Napunta tayo sa luya, medyo hindi Christmas yung luya eh. Sa Christmas dinner nyo, meron ba kayong kadalasang pagkain na parang naliligaw doon na parang wala siya sa normal na Christmas dinner ng iba? O traditional lang talaga yung mga pamilya nyo pagdating sa Christmas dinner? Maganda yan. Parang napag-isip ako, ano bang meron sa akin? Parang sa akin minsan may kasi normal dyan, di ba? Ay, yung lumpia, yung meron ba naliligaw? Kasi di ba yung sinasabi nila, maglagay kayo ng pandesal dyan, yung nire-recommenda ng DTI. Ako na-imagine ko yung pandesal lalo na kung may Christmas ham ka, parang masarap yung pandesal. Okay yung pandesal. Okay yung pandesal sa akin. Hindi siya staple, pero okay siya. Tama yung sinabi mo, yung hamonado, queso de bola, tapos pandesal, tapos lagyan mo ng ng mayonnaise. Oo, putang na masarap yun. Kaya lang para sa akin more on siya eh. Christmas morning, mas bagay siya ng Christmas morning. Ano siya? Pang after Noche Buena. Yun nga yung yung breakfast. Yung Christmas Noche morning. Breakfast. Noche breakfast ang putang.
Ganda yun, noche breakfast. Yun pala ang tawag. Kaya lang noche, di ba? Gabi? Yun ang ibig sabihin ng noche. Noche, gabi. Kagaguhan lang yung sinabi ko. Huwag mo nang i-call out. Yan lang nga yung ano eh. Maganda Naku, nito. tayo naman tayo, iniintindi natin. Baka mamaya, Hindi. Pero yun, meron pala kami naliligaw, chicken na laking. Putang ina, yun ang random. Puta, ba't may chicken na laking kayo sa Pasko? Natutong magluto ng chicken na laking yung nanay ko eh. Tapos, sabi niya, puta, may masarap ginagawa sa siya, yung tray ng muffin, ang gagawin niya, yung itutupi niya yung tasty na bread, parang magmumukha siyang cup. Tapos nakapalaman doon yung chicken na laking, tapos ibe-bake niya para magiging crispy. parang empanada. Para siyang muffin na may toppings na chicken na laking. Pero ang totoo, tasty bread lang siya. Tapos inabsorb niya na yung medyo sabaw ng chicken na laking. Yung parang bulaklak lang na yung puta, pwede yun. Talino na yung nanay. Ayan, yung medyo napatawad ko na yung nanay mo sa hindi niya paglagay ng keso sa mga salad saka sa hindi, yan eh. Sa steakhouse niya ata nakuha yung na yan eh. Yung steak, kasi nanay mo nga pala nagtatrabaho dati sa steakhouse kung saan ka binigyan ng pera ni Sharon Cuneta ba? Hindi, ako yun. Hindi, si Sharon Cuneta yung malakas mag-tip pag kumakain sa Wow. Ako, sorry, mabilis lang. Bago kay Lawrence. Maganda yung sinabi ni Aling Johnny, pocket pie na walang cover. Parang ganun yung dating. Okay. Yun. Sige, tuloy ka, Lawrence. Sorry. Lawrence, ano yung sa'yo? Yung naliligaw sa amin, garlic buttered shrimp. Kasi paborito ko yun. Iluluto ng mama ko para sa akin. Ano yun? Ako naliligaw yun, pati ako maliligaw sa bahay niyo. Sarap ng garlic. Ako pre, yan ang isang pinagsisisihan ko talaga. Ewan ko, alam ko ilang beses ko na kinuwento dito sa Machong Chismisan. Yung pagkain ng hipon, yan ang isa sa pinagsisisihan ko na bakit sobrang late ko na natutunan kumain ng hipon. Hindi ka kumakain ng bata? Puta pre, hindi. Maarte ako na yung nanay ko kasi ang probinsya niya, Bulacan din, pero Ubando. At alam mo naman, Tito P, sa Ubando, bumabaha ang seafoods dyan, di ba? Oo. May pamilya, pag may family gathering kami sa Ubando dati, pero putang ina to, ang hipon doon, literal, bundok. Hindi ko pinapansin yun. Tapos, na-appreciate ko yung hipon, parang sa Happy Place na, Tito P, nung nagkasama tayo doon, may outing, sabi ko, try ko nga tong hipon na to. Tapos, yun na humiwalay kami ng bahay ng misis ko. Putang ina, bumili kaming hipon. Ang dami kong kinuha. Nasa grocery yan, nilagay sa plastic. Tapos nagulat ako. Parang 700 siya nung pinatimbang ko. Sabi, tangina, ba't ang mahal ng hipon? Tangina, doon ko na-appreciate na, tangina, sayang doon yung hipon natin. Doon mo nalaman, sabi ni Alan, luxury siya. Hindi ka totoong mayaman. Hindi mo kilala ang hipon. Tangina, pre. Lagi mong tatandaan, pre. Pagkakain ka sa Eat All You Can, ROI, hahanapin mo yung pinakamahal na tempura. Totoo, nung birthday ko, nag-birthday dinner kami sa Manila Hotel. Trinopa ko yung waiter. Sabi ko, tangina, alagaan mo ako sa lobster, ako bahala sa'yo. Tangina, maya dumarating yung lobster sa mesa mo. After the point na, Brad, tama na, nagsawa na ako sa lobster. Parang bawat dala niya, 2 pirasong lobster. So 4 na piraso yun. Tapos nakahati siya sa gitna. Binake siya na may keso saka may butter na umaagos sa kanya. Ayun po. So parang pang-4 na dala niya, umay na ako. Pero putang na, sabi ko, sulit. Ayun, binigyan ko naman ng tip yung waiter. Buti hindi tumaas BP mo. Malakas makaano yun. Hindi, wala akong paki. Kasi minsanan lang ako kumain ng ganun eh. Attitude. ROI pre. Okay, ano ba naman yung mag 150 over 100 ka basta masulit mo lang yung magkano binabayad. Mahal din yung buffet sa Manila Hotel. Buti lang may discount kami nung kumain kami doon. Parang 4,000 yata. Sarap yung buffet doon. Yung buffet doon. Yun. Tapos sa amin naman ang parang naliligaw na pagkain sa amin. May Bicol Express minsan.
Di ko alam po tayo na parang spaghetti. Ay, di, minudo. May minudo sa amin. Medyo Christmas ba ang minudo? Okay lang yun, minudo. Ano Meron. Medyo pasok Pang pa. bansang ano yun eh, pang bansang ulam yun eh. Meron akong tropa na kapag sa kanila nag-Christmas dinner din or tipong mga week of Christmas, i-invite niya kami. Sarap talaga ng menudo ng mother niya eh. Parang inaabangan namin yun eh. Staple food yung minudo. May atay. Meron pero tinatanggal ko. Hindi ako fan ng atay. Hindi masarap yung atay, Tito P. Tangina eh. Pang kumakain lang talaga ng atay yung mga may problema sa utak, Tito P. Hindi masarap ang atay, pre. Yung mga atay, kinakain lang yan ng mga walang choice na putangina wala tayong pambiling baboy. Bilhin na natin tong atay, pwede na to, mas mura. Dagdag natin para dumami yung karne natin. Masarap, sinasabi ko sa'yo, pag masarap ang luto ng adobong atay, solid dun. Pero ito pala, Makoy. Ang nagluluto lang ng adobong atay, walang pambili ng baboy sa kamanok, gago. Pero mapapatawad kita dun sa Makoy, dun sa late ng makain ng hipon. Mas maganda ng late ka matutong kumain ng hipon kaysa magshota ng hipon. Tang-inang yun. Tumito joke pa. Naipasok pa. Pero, ayun, sige. Anong pagkain yung late nyo na natutunan? Kasi ako maarte akong growing up eh. Maarte ako sa pagkain. Meron kayong pagkain na late nyo lang natutunan kainin? Tapos sabi mo, tangina ba't ngayon ko lang inaral kainin to? Ako bukod dun sa hipon, tinatry ko ngayon, isda. Kasi hindi ako kumakain talaga ng isda. Mataba ako pero madami akong kaartehan sa buhay pagdating sa pagkain eh. Ikaw Lawrence, mukhang malakas ka rin kumain o sakto lang? Malakas akong kumain. Yun nga, sisig, late ako sa sisig game. Putang ina, bakit hindi ka kumakain ng sisig? Gaano ka late? Hindi. Parang nag-college na ako natutong kumain ng sisig. Hindi rin siya super hinahanap or parang pag sa family namin. Hindi rin sila fans. Kaya, tas nung high school naman, ang mahal nung sisig sa cafeteria namin. So, hindi ko siya, Pero yun, nung nag-college tsaka nagtrabaho na ako, puta, masarap pala yung sisig. Yun. Baka lang yung siguro pare-pares lang tayo, hindi lang natin yung sa akin, baka hindi masarap yung mga unang hipon na nakain ko unang atay. Hindi ko na-appreciate. Ikaw Tito P, anong pagkain yung lately mo lang natutunan na Ang weird dun sa akin, hindi sa talong sa kaampalaya. Ay puta pre. Appear tayo dyan Tito P. Sobrang lover ako ng putang na medyo bakla tong dating nito. Sobrang lover ako ng talong ngayon, pre. Pero ako yung talong lover. Ano mas prefer mo, yung talong o yung ta-short? Okay din yung ta-short eh. Di ba mas malasa yung ta-short? Gusto ko yung ta-short. Masarap yung ta-short na grilled. Kasi nga ewan ko for some reason pero either way masarap sa akin ng talong eh. Lalo na yung poki-poki. Alam mo yung poki-poki, Lawrence? Di ko pa na-try. Pero alam kong Ilocano siya. Ilocano. Basta nasa Ilocos ako, pre, automatic yan, poki-poki sa Bagnet. Sobrang panalo niyang poki-poki. Walang walang no pun intended or para magpatawa dahil nga doon sa pangalan niya. Pero isa sa favorite Ilocano dish ko, poki-poki. Napakasarap ng poki-poki. Paano siya? Pa-describe nga. Anong doon? Imaginein mo lang yung talong, grinil siya, tinanggal yung balat, okay. Tapos minash na siya. Tapos pagka-mash nung poki-poki, technically parang ensalada rin siya, may sibuyas, may kamatis. Okay. So parang more on side dish siya para sa akin, ganun yung poki-poki. Sarap, panalo yun, sobrang sarap. Yun. Speaking of poke-poke, late ko na palang natutunang kainin yung raw fish. So, yung mga pokeball, kinilaw, sashimi. Yun yung late ko lang na appreciate kainin. Yung kinilaw parang mga 2 months ago ko lang trinay. Ay, sashimi pala.
Oo. Yung as in literal sa tanang buhay ko, first time kong tumikim mga 2 months, 3 months ago lang. And Ito yung indicator na mahirap akong pumasok ng happy place. Kasi nung Christmas party, nung may handa. nilatag yung sashimi, na-excite yung mga taga-kabilang team, yung mga taga-team namin sa network. Walang walang gumalaw nung sashimi. No. Hindi ganun din ako eh. Parang pag may nakikita ko na parang putang na may sashimi dito. Sa lubog, tangin na. Yan ang rason kaya sira ulo yung mga Hapon eh. Kakakain nila ng hilaw eh. Hilaw, Oo. Kaya hindi ako kumakain nun. Pero nung trinay ko, something na I would try again. Pero hindi ko siya o-orderin pa. Wala pa ako sa level na mahal ko na siya. Kumbaga, I would try it again. Pero hindi ko siya o-orderin para kung ako lang mag-isa. Yun yung nandun pa ako Pero sa yung level. Pokeball mas gusto ko. Alin? Pokeball. Ano yung Pokeball? Di ba yung panghuli nila kay Pikachu? Siya, Hawaiian Hawaiian dish siya. Raw yung tuna, may kasamang kanin. Basta maraming nakahalo sa kanya minsan may cucumber. Parang may salad siyang kahalo na sashimi cubes. Yun ang best way to describe it. Pero eto, sige, balik naman ako. Ngayon naman na medyo umidad-edad tayo. Ikaw, Lawrence, may family ka. Paano yung setup nyo sa Pasko? May sariling dinner na ba kayo or sumasapi pa rin kayo dun sa mga parents nyo? Oo nga, no. Actually, ngayon yung first Christmas naming mag-asawa. Ayaw nga pala, no? Bilang married couple. Ang game plan namin, Pasko kay Mrs. New Year. Gusto ko dumaan sa parents ko. Tapos pwede ring sasalubong din kami ng sarili namin. Gusto ko nga magbakasyon kami kaso parang too late na gumawa ng arrangements. Ang mahal ng flight sa Boracay. Parang gano'n. Basta, we'll see. Yun yung hatian. Either one side sa kanya and then one side sa akin. Ikaw, Tito P, paano plano mo sa Pasko? Nakikikain. Pero simpleng handa, tapos nakikikain. Kami kasi ng misis ko naman, nagtatry na kami. Dati kasi sumasapi kami sa mga kapatid niya. Nagtatry na kami na gumawa ng sarili naming Christmas tradition na kahit dalawa lang kami, gagawa kami ng sariling dinner namin or kung may bisita mang dumating, yun. Tapos talagang overflowing ng food kasi nga dadalawa lang kami. So order kami ng food tray na mga anim sobra naman yung mga apat na potahe. Tapos yun ubusin namin. Kakain kami ng sobrang dami. Tapos yung syempre matira hanggang kinabukasan. Magle-lechon kayo for 1 week din ba kayo, pare? Hindi kami fan ng lechon eh. Meron tinda kasi siguro sobrang dito sa amin pre, sobrang accessible ng lechon. Merong tindahan dito ng lechon na pwede ka bumili ng per kilo. So parang hindi kami masyadong fan ng lechon. Hindi katulad ng iba na uso na ngayon yung mga per kilo ng lechon eh, no? Per kilo. Pero ako talaga hindi ako fan ng lechon kasi medyo lalo na yung slimy part ng lechon. Or ano yung favorite part nyo ng lechon? Ako kasi mas gusto ko yung parang more on yung dry side ng lechon. Ayoko nung parang slimy. Baka mali lang yung na-order mo, papi. Kasi Ehlers po siya the best eh. Kunwari, Ehlers. Okay ba Ehlers? Okay talaga Ehlers. Parang talaga siya, Cebu style ng lechon. Ako na-enjoy ko yung ano yung nasa BGC? Yung galing ng Cebu. Ricos, na-enjoy ko yun. Pero masarap din yung Ricos. Yun yung hindi di ba? Hindi nilalagyan ng sarsa kasi Cebu. Basta Cebu style hindi nilalagyan. More on suka yata siya. Ganun. Ikaw, Tito P. Anong Ehlers din go to eh. Pero ito, if ever kunwari umupo kayo sa Christmas table, ano yung unang-unang yung titirahin? Kung ngayon mismo mangyayari yung Pasko, ako parang trip ko ngayon kumuha ng yung Shanghai na lasang piyesta. Yung nanay ko kasi pag gumawa ng Shanghai puta may
may carrots, may kinchay, pero ang pinaka-paborito kong sahog ng siomai ng Shanghai ng nanay ko yung yung kulay puti na root crop, Singkamas. singkamas. Puta, yun yung panalo. At ang masarap pa, ayun pre, yun pa palang isang naliligaw sa Christmas dinner table namin. May siomai sa Christmas dinner table namin. Oh? Okay Kasi- lang yung siomai. Kasi yung nanay ko, pag gumawa ng Shanghai, expect mo na isang linggo. Variation ng iba't ibang Merong ginili. Shanghai, may siomai, may molo. Yan ang isang linggong ulam namin. Ganun yung Ito palang advantage yung nakatira sa Quezon City. So pag mga handa, pwedeng hindi na maganda eh. Tapos simple since dalawa lang kami. Yung sa Suki Market, yung sushi, yung baked sushi. Tapos sa Laloma, mga lechonan. oo, naalala ko Isang yun. kilong, kahit isang kilo, kalahating kilong lechon lang. Tapos may brown derby, pwede kang kumuha ng either pansit Malabon, pansit Bihon, pansit Canton, or tawag dito, spaghetti. Yung maliit lang na bilao. Oo. Ganun lang, simple lang. Tapos tawid lang, makikikain na sa bahay ng ng in-laws. Anong klase? Ito, alam ko na tanong ko na to ulit eh. Pero ikaw, Lawrence, anong klaseng pansit guy ka? Ako? Canton pa rin. Canton. Classic. Ayan, magiging friends tayo, pre. Basta So, kantonero ka. yung canton na walang atay. Oo. Kantonero kami, Walang pre. atay, Ikaw, tangina. Tito P, ano ka? Adil. Bihon ka? Canton. Puta, Kantonero. bati na tayo dito. Team Canton tayo dito sa Machong Chismisan. Tangina yung mga mahilig lang sa bihon, yung mga tawag dito may problema din sa hindi sila Sa mahal na pag-iisip. magulang nila. Hindi ko na nga tinuloy eh. Kala ko yung mga umaasa sa libreng amber sa office. Hindi ka diba Ambers palabok yun? O may bihon din ng May Ambers? May bihon din. Hindi ako, may instance na mahilig ako sa bihon pag bagong luto siya. Parang yung bihon kasi nawawala yung sarap niya pag medyo malamig na. Yun yung sukatan Actually, sa akin. honest yun. Yun yung, para sa akin, yun yung sukatan ng masarap na bihon. Pag lumamig na yung bihon, masarap pa rin. Pasado na sa akin yun. Pero may bihon kasi na masarap lang pag mainit. So yun. Alam mo yung kung isa pang tawag dito, recipe for success sa bihon. Ano? Tinapay. Ay oo, pag may tasty. Pag may tasty or may pandesal, tapos yung pandesal mo yung crispy na mainit-init pa. Yun, superb. Pero pangit role player si Bihon, hindi siya. Actually, Hindi siya superstar. hindi siya main star. Tama ka doon. Ang ganda nung Ang ganda nun. Kumbaga supporting cast lang si Bihon. Oo. Region bumida Road. doon si Pandesal eh. Si Pandesal yung complimentary sa Bihon pero siya yung bumida. Gutom na tuloy ako. Pero yun? Drinks. Anong drinks nyo? Ako, Coke pa rin, classic. Coke Zero. Asatito. Ako kasi, yun nga, more than 20 plus years na hindi nagso-soft drinks. Hot chocolate yung na-imagine ko pa rin. Yun yung talagang nagtitrigger. Pag Pasko, naaalala ko may isang beses na galing kami sa simbahan ng nanay ko na hinihintay namin mag-medianoche pero tumitira na kami ng yun pre, suman. Yung suman na mataba, yung suman na masarap iprito. Alam niyo yun? Yun ang masarap. Suman na mataba na prito, tapos sasawsaw mo sa asukal, tapos may hot chocolate. Yun yung isa sa mga Christmas memories ko. Tapos meron kami nilalagay sa hagdan. Baso na may tubig sa may coins. Ginagawa niyo ba yun? O hindi? Ayun, ganoon yun yung mga baso, hindi. Yung sa amin, basong may bigas. Shot Baso may glass na may bigas, puno ng bigas, may coin sa taas. Yeah. Pero meron kayong mga prutas? Lawrence, nag-aano kayo nung yung bilog na prutas? Oo. Try ko nga ulit yun ngayon. Kasi ngayon mautak na yung mga tindahan ng prutas eh. Nagbebenta na sila ng set. Mas mahal ba yun pag nakaganon?
Parang Convenience curated. yun. Mas mura na yun kasi parang hindi mo na kailangan bumili ng kalahating kilong ganito, kalahating sabagay. ganito. As in literal na, ang ginagawa nila, a little bit of everything. Makompleto lang yung dosing prutas doon sa ano. Pero ano ba yun? Parang Pang Christmas ba yun? Pang New Year? Di ba pang Christmas yun? New Year na yun. New Year yun. New Year na. Ay, no. Ayan, medyo umaba na yung usapan na sa Christmas. Medyo nagutom na rin ako. Pero ikaw, Lawrence, ano bang mga bagay na gusto mo i-promote para sa mga nakikinig sa atin? Guys, follow nyo si Pasta Game, pare. Kung hindi nyo pa kilala si Pasta Game. Sino? Pasta Game. Anong meron kay Pasta Game? Ayun, masarap yung mga pasta niya. Kung late na kayong ayaw niya na magluto, gusto niya ng party tray. Yun, marirecommend ko si Pasta Game. So yun lang, follow Comedy Manila on Instagram and Facebook. And follow me at _Lawrence Vivar. Iniisip ko rin gumawa ng sariling Instagram page para dun sa mga sports ko. Pero we'll see. Yan. Okay. Uy, saka yun, Merry Christmas, Lawrence. Salamat sa pagsama namin dito sa ano. At maraming salamat sa pagiging part ng Machong Chismisan. Thank you sa palaging pag-guest. Yan. And Tito P, ikaw, anong gusto mo i-promote? Ayun, shoutout kay Pasta Game. Baka naman, di ba? Hindi, yun lang. Nakaka-curious ako. Ano ba yun? Pinoy ba yan? Yung Pasta Game na yan? Oo, Pinoy yan. Ano to? Cool Pals to, na kasama sa okay. Sige. So, check out natin yan. So, after the show, check na yung social media. Basta yung kanila pwede may check out yung Balbasarado. Okay. Sige. May pamit. Ito, nakita ko na nga. Balbasarado. Dito, pisang kanila pwede follow? Sa IG, Tito__P para makita kayo ng Tito nagtatry umakyat ng paulit, plastic. Tito P. Medyo may microphone mo. Pakiulit, Tito P. Follow nyo ako sa Tito__P sa IG para makita kayo ng Titong nagsastruggle umakyat sa plastic rocks. Yan, okay. At yan, ako naman, follow nyo ako sa social media pages ko, Machong Chismisan, sa lahat ng social media platforms, sa Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At batiin din natin yung mga kaibigan nating podcast sa Merry Christmas, sa Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, ang pagbabalik. Inaayos na natin yung guesting ng Kislot Chronicles Podcast, yung Konichi Mates Podcast, at syempre yung Minimum Wage, Maximum Rage Podcast. Tapos syempre yung mga Patreon natin, nandiyan si Cujo, si Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Buswego, si Jimbo, si Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Iser Patalen, at syempre ang patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie, at syempre mga ka-freshness! Follow nyo rin ang The Freshness. Yan, para sa mga terrific goodness nyo. Check out nyo sila sa Instagram, sa Facebook, The Fresh Nest. At kung nasa Metro Manila kayo, check out nyo rin sila sa Grab para makapag-order na kayo ng mga healthy foods ninyo. Yan. At shoutout din kay JJ na nakikinig sa atin ng live ngayon sa recording natin. Shoutout JJ and Aling Leonie. At yan mga kaibigan. Ayun, sabi nga ni JJ, galit na siguro yung The Freshness dahil puro carbs yung pinag-usapan natin sa episode na to. Anyways, okay, minsan lang naman JJ, Pasko naman eh. At yan mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan, Christmas edition na episode natin. Hindi ko alam kung makapaglabas pa tayo ng episode para sa New Year. Pero kung hindi, advance Happy New Year na rin sa inyo at Merry Christmas guys. Thank you ng marami sa pagsuporta sa Machong Chismisan sa taon na to. At syempre, madaming nangyari sa taon na to. Kung magkaroon man tayo ng New Year's episode, pag-usapan natin yung mga nangyari sa taon na to. Again, Lawrence, maraming salamat sa pagsama sa atin. Tito P, kasama natin Lawrence Vivar ng Comedy Manila, ang pinakagwapong triathlete sa balat ng lupa na lagi nagsasabing, Lord, please make my dream come true para may kasama si Tatay Dig sa dahig. Yeah. konting kembot. Papas ka siya doon. Tangina. At syempre, kasama rin natin si Tito P na lagi nagsasabi, Honesty is the best.
At ako naman po si Makoy Pare Shobs po na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.